So ito na po ang aking home credit card guys. Pagkatapos kong inactivate ang aking card, ay pumunta kagad ako sa isang department store at bumili na ako ng blender gamit itong aking card. Hi guys! Maligayang araw po ng linggo, April 27, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-apply ng home credit card online. At ituturo ko rin po sa inyo kung paano i-activate ito. Sa mga magtatanong kung nakailang taon na po akong gumamit dito sa home credit or nakailang loans na po ako dito bago po ako inoferan ng home credit card. Actually guys, noong 2019 pa lang po ako nagsimula dito sa home credit. Nakatatlong loans na po ako guys. Dalawang product loan, itong dalawang cellphone ko po, at isang cash loan. Bago po ako inoferan ng cash loan guys, ay nakadalawang product loan na po ako. At kaka-fully paid pa lang po ng aking cash loan 2 months ago. Ang inoffer po sa akin na cash loan noon guys ay 120,000. Pero 30,000 lang po ang inutang ko. At yun guys, na fully paid ko na po lahat. At wala po akong kahit isang delayed payments. So ipapakita ko lang po sa inyo later guys yung mga loans kong natapos na. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ipapakita ko po sa inyo mula umpisa ang aking karanasan. Mula noong may nag-pop up na na-offer sa aking dashboard for home credit card hanggang sa nagamit ko na itong aking credit card. Kaya bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, naka-open na po ang aking home credit account. At dito sa baba guys, sa may offers part, kapag may makikita na po tayong home credit card na in-offer sa atin katulad nito, ang una po nating gawin ay pindutin lang natin ito guys. At sa mga matagal na pong gumamit nitong home credit, ay kailangan na nating i-update ang ating monthly income at ang ating cellphone number. So ilagay lang natin dito ang ating monthly net income. Halimbawa sa akin, ang nilagay ko po ay 24,000 pesos. And then dito sa baba ay i-update po natin ang ating contact number o ang ating mobile number. At i-make sure daw natin guys na ganun pa din ang ating contact number na ginagamit hanggang ngayon. At pagkatapos niyan, i-click natin itong proceed. At pagkatapos nating na-update ang ating contact details guys, ay may mag-pop up na note dito sa taas. Katulad nito, thank you for updating your info. Hang tight, we are finding offers for you. Expect a notification in a bit. So isinit aside ko muna ito guys. Hihintayin na lang natin yung hudyat o notification galing po sa home credit. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo ang aking mga loans na natapos na. Para to say is to believe guys. So ito na po yun guys, ito na po yung mga finish loans. So ito po yung unang niloan ko guys, itong mobile phone. At ang halaga nito guys ay almost 12,000. Ang first installment due date ko nito ay noong January 22, 2020. At na fully paid ko po ito guys noong November 22, 2020. 9 months po ang pinili ko pong loan term dito. Na fully paid ko po ito ng 11 months dahil nagkataon po ito noong pandemic na nag-lockdown ng 2 buwan. At ang pangalawa ko pong niloan guys ay cellphone pa rin. At ang halaga nito guys ay almost 13,000 pesos. At ang first payment due date ko nito guys ay noong September 30, 2023. At dahil 9 months pa rin ang pinili kong loan term, na fully paid ko ito noong May 31, 2024. At itong pangatlo kong loan guys ay cash loan na po. Pera na po ang inutang ko dito. At ang amount na inutang ko dito guys ay 30,000 pesos. At 6 months lang po ang pinili ko nitong loan term.
Ang first payment due date ko nito ay noong October 12, 2024. At pagka February 12, 2025 guys, ay nag-advance full payment na ako. March 12 pa sana ang aking last due date. So nag-advance full payment po ako ng isang buwan. Kaya pagka March 13, 2025, pagbukas ko po sa aking home credit account, ay inofera na ako ng home credit card. So yun po guys, tinuloy ko na lang. So March 13 po yung in-update ko po yung information ko guys for home credit card. Pagka March 21 ay may agent na pong tumawag sa akin. At in-interview po ako through phone call. At ang mga itatanong po nila sa atin guys ay yung mga information na nilagay natin sa ating home credit account mula noong nag-apply pa lang tayo. In-update lang po nila guys kung may mga nabago ba sa ating informasyon. After po niyan guys ay malalaman kaagad natin kung magkano ang i-offer sa atin na credit limit ng home credit. So ang binigay sa akin na credit limit ng home credit guys ay 20,000 pesos. So ang nangyari sa akin guys ay tinanong pa po ako kung saan daw po ang pinakamalapit na store na accredited po sa home credit dito sa aming lugar. Dahil doon ko raw ipagpatuloy ang aking application. Magpa-assist lang daw ako sa mga home credit agent doon. At ipapakita lang daw natin itong text message na galing sa home credit doon po sa agent na naka-assign doon. May marireceive po kasi tayong text messages guys galing po sa home credit pagkatapos ng phone call. At kinabukasan, pumunta kaagad ako sa store na malapit dito sa amin na may accredited po ng home credit. At in-interview pa rin ako doon guys sa isang agent. Hiningian pa po ako ng dalawang valid ID, isang primary at isang secondary ID. So ang binigay ko po na ID guys, isang primary, yun po ang aking driver's license at isang secondary, yun po ang aking PhilHealth ID. At doon pala malalaman ang final approval talaga. Buti na lang at na-approve naman kaagad. April 3 po ako na-approve guys. Pagka April 11 ay dumating na po itong aking home credit card. So ito pala yung araw na na-receive ko itong home credit card ko guys. April 11. At ang courier na naghatid nito sa dating tinitirhan ko ay ang Ninja Van. So ngayon i-unbox na natin. So ito po yung envelope na nilagyan ng aking card. So buksan na natin. At ito na po guys, dito nakalagay ang aking delivery address. At ito na po yung dinikita ng aking card. Nakalagay dito yung mga payment partners ng home credit, electronic auto debit arrangement, online payment, e-wallets, and over the counter. At dito sa loob guys, dito na po nakadikit ang ating home credit card. Yan po. At dito sa baba guys, nakasulat ang instructions kung paano i-activate ang ating card. So di bali, ituturo ko rin naman sa inyo later. At dito sa likod guys ay nakalagay din po ang mga benefits nitong card. So ngayon guys, tatanggalin ko na ang aking home credit card. At dito sa likod ng dinikita ng card guys, ay makikita natin ang ating home credit card details. Tulad po ng ating account number, available credit limit. So ito na po nakalagay dito ang credit limit ko guys na 20,000 pesos. Next po ay ang aking billing date and then ang aking payment due date. So ang billing date pala ng home credit card guys ay every second day of the month. At ang payment due date ay 15 days from billing date. So halimbawa mag-send na ng bill ang home credit sa May 2. So kailangan hindi lalagpas sa May 17 guys ay mababayaran na natin ang ating bill para ma-maintain po natin ang ating good credit. So ito na po ang aking home credit card guys. So dito sa harap nakalagay ang home credit at ang type po ng card guys ay Smile. May microchip din po siya. Dito po nakalagay ang card number, ang expiry date, ang aking pangalan, at ang network ng card guys which is Visa. 3 years pala ang expiration nitong card guys. At dito sa likod guys ay dito natin lagyan ang ating signature. At dito rin makikita natin ang ating CVV or card verification value. So yun po guys. So ngayon guys, ituturuan ko na po kayo kung paano ito i-activate.
So ayan po guys, ang una po natin gawin ay open natin ang ating home credit account. At dito sa dashboard, i-click natin itong activate card. At kapag may mag-pop up na ganito guys, i-click lang natin itong remind me later. Activate your new card now. So scroll down lang natin guys. At dito sa baba, i-click natin itong activate my card. And then ilagay po natin dito ang last 4 digits sa ating card number. So ito po yung panghuling 4 na numero ng ating card number guys. At pagkatapos nating nalagyan, i-click na natin itong continue. And then ilagay po natin dito ang expiration date ng ating card. Gayahin lang po natin yung nakasulat sa harap ng ating credit card. At pagkatapos nating malagyan, i-click natin itong continue. Verify your mobile number. So mag-send ng one-time PIN ang home credit sa ating mobile number na nakarehistro sa ating home credit account. At pagkatapos nating malagyan, ay i-click natin itong submit. Your card is now active. One more final step. So kailangan pa natin gumawa ng PIN guys sa ating credit card para safe and always secure ang ating credit card. I-click lang natin itong generate a PIN. At ayan po, gagawa na po tayo ng PIN. So 4 na numero lang po guys. Sa paggawa daw ng PIN guys, ay bawal daw yung nagkasunod-sunod na numero. Tulad po ng 1, 2, 3, 4. At yung mga paulit-ulit na numero tulad po ng 111. So yun po ang bawal guys. At pagkatapos nating makagawa, i-click natin itong continue. And then isulat ulit yung ating ginawang PIN. And then i-click natin itong continue. At ayan po guys, you have generated PIN. So ganun lang po ang mag-activate ng ating credit card dito sa home credit guys. Pagkatapos nating ma-activate ay pwede na nating gamitin kaagad ang ating credit card. At ayan po guys, pagkatapos kong inactivate ang aking card ay pumunta kaagad ako sa isang department store at bumili na ako ng blender gamit itong aking card. Hiningian lang ako ng isang valid ID. At mabilis naman po ang transaction guys, wala po siyang aberya. So yun lang po guys, abangan nyo lang po yung mga reviews ko sa paggamit nitong credit card sa home credit. Sa mga first time pa lang po sa home credit guys, ay pwede naman po kayong mag-apply doon po sa mga stores na accredited sa home credit. May makikita po kayong mga naka-uniform doon na agent ng home credit, magpa-assets lang po kayo doon. Pero hindi pa ako sure guys kung magkapareho po ba yung mga documents na isa-submit sa online at kung tayo mismo ang pumunta sa store. So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Goodbye!